mula sa mga oras na ito. Mga lugar na may measles outbreak, umakyat na sa 16 ayon sa DOH. Protesta sa Kashmir, India, nauwi sa gulo, 12 sugatan. Dating US President George W. Bush at dating British Prime Minister Tony Blair, special guests sa isang awarding ceremony sa Nigeria. At pole dancing, isinusulong para maging Olympic sport. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Clavio, kasama si Rhea Santos, narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Bilang ng mga lugar na may tigdas outbreak, umabot na sa 16 ay kay Dr. Eduardo Hanairo, Director ng National Center for Disease Prevention and Control ng DOH. Mahigpit na rin minomonitor ang ilang pang lugar sa bansa. Partikular daw nilang binabantayan ang Calabar Zone at Region 3. Paalala ng DOH sa mga magulang, agad dalhin ang inyong mga anak sa doktor kapag nakitaan ng sintomas ng tigdas. Ilan sa mga itong mataas na lagnat, ubo, sipon, at pamumula ng mata. Ang mahalaga lamang ay ang pagtulong ng ating mga kababayan. Para sa konting sipon at konting lagnat ay kailangan magpatingin sila kaagad. At yung doon naman sa hindi pa nabakunahan ay kailangan bakunahan kaagad. Kakulangan ng barya sa ilang bahagi ng bansa, dulot daw ng hindi pantay na distribusyon. Yan ang sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Ginigundo sa panayam ng unang balita kanina. Ay ba kay Ginigundo, mayroon 15 bilyong piraso ng barya sa sirkulasyon. Kaya panawagan ng BSP sa publiko, paikuti ng mga barya sa merkado. Yan ay dapat nating i-recirculate upang sa ganon, yan ay higit na magamit ng ating ekonomiya. Pangalawa, pwede rin silang magpunta sa mga bangko. Okay. Ito ay palitan nila noong tinatawag nating banknotes. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay papang volunteers na tumulong sa search and rescue operation sa paglubog ng MV Kathleen B. Pinarangalan. Ayon kay Admiral Wilfredo Tamayo, Commander ng Philippine Coast Guard, marapat lamang na kilalanin ng kadakilaan at katapangang ipinakita ng mga rescuer. Tuwan-tuwa naman ang mga volunteer na tumanggap ng parangal. Bagamat bahagi raw talaga ng kanilang trabaho ang search and rescue operations, maituturing pa rin daw na isang malaking hamon sa kanilang kakayahan ang pagpasok sa loob ng lumubog na barko. Binigyan naman ng posthumous promotion at Distinguished Cross Medal ang diver ng Coast Guard na si PO2 Arman Bonifacio. Samantala, mahigit 2 linggo na lang at bakbakang Manny Pacquiao at Joshua Clottey na. Alamin natin ang latest sa training ni Manny mula sa Los Angeles, California. May report si Chino Trinidad. Chino. Si Manny Pacquiao, kahit mas konti yung kanyang left active nito yung shin sprint ang tinatawag, usually ito ng running o yung running, minsan hindi niya overuse ng muscle. Alam mo naman to si Manny Pacquiao kasi hindi uuso sa kanyang tinatawag na pacing. Pag nagsimula ang ensayo nito, hindi mo nagpapahinga to, minsan ultimo linggo na dapat day off niya, talagang pumupokpok pa rin ang takbo. Ang tinatakbuhan niya rito, pavement. Ang sinabi sa kanya nung mga nagbabantay mo sa paligid niya, iwasan niya muna yung pagtakbo ng pavement. O siguro, iwasan muna yung pagtakbo at all. Kaya ng umaga, ito yung mga rare times na nag-skip siya ng running kasi talagang merong kirot sa kanyang left shin. Pagka sa Tagalog, ang tawag ko yata natin dyan yung ating lulod Yung dito sa may baba ng, hindi ito yung knees at saka yung pinakapaho natin, yung mahabang bone na yan, meron yung portion dyan na mahapi Pacquiao na hindi niya ma-DNA yung left side pa naman ng kanyang paa. Yan ang pinangdidiin niya kapag yung pag bumupomba siya ng suntok niya. Anyway, yun po, dapat hindi naman ikabahala sapagkat ito mangangailangan lamang yung tinatawag na massage para i-relieve yung pressure na nagmumula doon sa calf muscles niya. So gagawin ho yan at saka siguro i-rest muna siya from running. So baka isingit naman sa kanya pong training regimen yung swimming para ho walang pressure sa kanyang hita para sa, kasi papalapit na ho tayo sa laban, 2 weeks na lang yung natitira doon sa tinatawag nilang yung intense training itong si Manny Pacquiao. Pero dito sa Amerika, dito lalo sa area ng Los Angeles, kung dyan sa Pilipinas, sobrang init. Dito naman ho, bago rin ng panahon, may init pero mas malimit, malamig. Tapos umuulan bigla. Ang tinamaan ho ng ubo sa araw na to, si Coach Freddie Roach, na pinaubaya muna kay Buboy Fernandez ang pagsalo ng punch mitts kay Manny Pacquiao. Katatapos na ho ng
nung punch-meet session ni Manny Pacquiao, siguro walang 20 minutes ago dito po sa Wildcard Gym sa Los Angeles. So huwag ko kayo mabahala. Yun pong sakit na nararamdaman ni Manny Pacquiao, bahagi lang po yan. No? Parang nag-recur lang po yung dating concern niya. Pero yung pong mga shin splints na yan, yung sakit na yan o yung tinatawag na medical condition na yan, nagagawan po ng madaling paraan yan. Konting pahinga at tamang paraan ng pag-relieve ng pressures para magitan po ng massage sa kanyang calf muscles. Mga in 2 days time, asahan ho natin na balik na ho sa full battle na condition yung ating pambansang kamao. Pero kahit masakit, nilalampasan ho niya yung sakit. Pumupukpok pa rin po siya doon sa punch meets kanina na nagtapos nga po mga 25 minutes ago dito po sa Wildcard Gym. So ako po si Chino Trinidad para sa GMA News mula sa Los Angeles, California. Alright, Chino Trinidad, nag-uulat mula sa Los Angeles, California. Dating US President George W. Bush at dating Prime Minister o British Prime Minister Tony Blair bumisita ng Nigeria. Inimbitahan silang mga panauhing pandangal sa isang This Day awarding ceremony. Kinilala sa seremonya ang mahigit 50 personalidad sa larangan ng politika at komersyo sa Nigeria. Bahagi ito ng ika-50 anibersaryo ng independence ng Nigeria mula sa pagkakasakop ng Britanya. Protesta ng may 500 tao sa Kashmir, India na uwi sa gulo. Yan ay matapos pagbabatuhin ng mga relistang anti-riot police. Pinaputukan naman ng tear gas ng mga pulis at tinalo ng baton ang mga relista. Nang humupa ang gulo, 12 tao ang sugatan ng magkasagupa ang mga pulis at relista. Ipinortesta nila ang marahas na dispersal ng Indian forces at ang pag-aresto sa kanilang mga kasamahan noong nakaraang linggo. Pole dancing enthusiasts isinusulong na mapabilang ang pole dancing bilang sport sa Olympics. Ayon sa mga pole dancer, panahon na para seryosohin ang kanilang craft. Tulad daw ng mga atleta, kailangan ng disiplina at dedikasyon ng pole dancing. Pero tila daraan muna sa butas ng karayom ang mga International Pole Dancing Association bago ito maisama sa Olympics. Kailangan muna kasing kilalanin sila ng International Olympic Committee. Direktor ng documentary tungkol sa taunang pagpatay sa libo-libong dolphins sa Japan, excited na sa Oscars. Nominated po ang The Cove bilang Best Documentary sa 82nd Academy Awards. Sinundan ng pelikula ang annual dolphin hunt sa bayan ng Taiji sa Wakayama, Japan. Ayon sa mga filmmaker, may media blackout sa Japan pagdating sa coverage ng dolphin killing. Kaya naman mahalaga raw ang documentary sa pagpapakalat ng kaalaman tungkol sa tradisyong ito na nakasasakit sa mga hayop. Tanggap ng mga pinakabagong balita via text type lang ng GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang himpilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.